Kamera. Speaker, konti lang. Sister, good morning. Konti lang. Good morning, sir. Ba't ngayon lang kayo nagpakita, sir? Magandang umaga. Yes, sir. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitation. Tama na. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral Conference Committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation to the crime. So yung si Representative Ko, sir, what do you want him to do? Alright mga kababayan, so matagal din pong panahon nating hindi nakita itong si former House Speaker Martin Romualdez at ngayong araw nga po na to ay dadalo po siya sa paanyaya po ng ICI sa investigasyon nga po sa maanomalyang paggamit po ng flood control, no? At napakarami po sa atin mga kababayan ang naghihintay talaga ng mga mananagot dito po sa paggamit at pagwaldas at pagkamkam sa kaban po ng bayan, no? At ang dami pong nagagalit ngayon at kaliwat kanan po ang isinasagawang kilos protesta po ng ating mga kababayan dahil nga po dito sa malawakang korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. So makikita nyo po dito ang maiksing pagsagot ni House Speaker Martin Romualdez dito sa ating mga kapatid na media, especially dito sa SMNI. So ito pong video na to ay galing po sa SMNI, short video po na pagpapakita po, no, ng kanyang pagsagot sa ilang mga katanungan ng ating mga media na siya daw po ay ready na magbigay ng kanyang mga personal knowledge about po sa budget process po na nangyari, no. At tingnan natin, no, kung ano yung papupuntahan niya ito mga kababayan. At abangan po natin yung mga susunod na mga mangyayari. Pero sa kabilang banda mga kababayan, ipapakita ko naman sa inyo yung ginawang rally, peaceful rally dito po sa may Raha Sulaiman, dyan po yan sa Manila Bay, sa may Rojas Boulevard. Ito po yung mga kasamahan natin, mga taga-UPI, no, na nagsagawa po ng rally dyan. At ating pakinggan mga kababayan dahil ito ay may connection din po sa nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa. Iba sa ating mga nasa judiciary na babayaran, wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat, pero ang iba sa ating armed forces tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarabas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Kapag naman, baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Wala din yun. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na bumaba na sa pwesto si BBM o suportahan, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganong napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nagupo sa Commander-in-Chief. Bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakingganin yung mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Sportmatic, ang nakaupo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nakaupo, taong bayan. Dapat, ang sinusunod ng military, dahil ang nakaupo sa Commander-in-Chief, taong bayan, dapat, ang sinusunod ng military, taong bayan. Tama! Dahil ang pinanumpa nila ganito, they swore to protect the people. Yes! Tama! And uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpa. May pinanumpa pa sila, nabasa natin, nakita natin, narinig natin na
they will protect only the president? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng korap? Pwede! Pwede, pwede! Pwede ba? Pwede! Pwede! Oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature Raja kami! Raja Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutusan natin ng armed forces na arestuhin na lahat ng korap. Tama! Kasama si Marcos Gusto nyo dyan! makasama sa history? Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpaan ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito, kami na aaresto sa mga korap. Tama! Tama! Arestuhin ang korap! Okay! Kamunuan natin! Pipirma tayo lahat! Aarestuhin ba natin? Oh! Aarestuhin ba natin? Arestuhin! Aarestuhin natin ang Pangulo! Arestuhin! Kailangan tumami pa tayo para ma-arrestuhin natin ang Pangulo! Pwede ba? Kaya mga kayo mga nasa bayan, sa bahay ninyo, lumabas kayo at aarestuhin natin ang Pangulo! Mamumuno kami! Pwede! Okay. Ganito, tanong ko, kailangan magkaintindihan tayo eh. Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Good! Ulitin ko ha, yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Sino ang aayaw sa gagawin natin? Ang aayaw meron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite eh. Ang aayaw sa gagawin natin, yung Dilawan, liberal, Makabayan, black, administrasyon, at yung Western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, safe tayong lahat. Pag naglilihim tayo, may malaking problema. Nakuha nyo na kung paano tayo mananalo. Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay! Ako! Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay! Sasama kami! Oh! Sinong hindi sasama? Mga payat yun! Pagod na tayo. Pagod na. Isang buhos na lang. Isang sakripisyo. Tingnan nyo ha. Yung mga OFW, nag-declare na. Hindi sila magpapadala ng remittance. Walang kikitain ng gobyerno. Para maramdaman nila yung galit ng mga kapatid nating OFW na yung pera pinapatubuhan sa bangko, exchange rate, kinakaltasan pa. Wala naman na ibabalik sa kanila pag nag-retire. Wala namang integration program. Hikahus pa rin. Pag nagkasakit, wala tumutulong na gobyerno, walang pondo. Hihintayin ba natin na patayin nila tayo lahat? Hindi! Ulitin ko, hintayin ba natin na patayin nila tayo lahat? Hindi! Lalaban tayo! Kayo ang nandito. Alam ko pagod na kayo. Kung pagod kayo, mas pagod kami. Ama!
paghihirap. Kung mag-a-absent tayo 1 linggo, baka pag nanalo tayo, mas magandang trabaho, mas magandang kinabukasan ang haharapin natin. Tama!